Ayon sa investigation, may mga kababayan po tayong bumibili ng ganitong ID since po hindi na po sila kailangan magpumila doon sa mismong mga agency offices and also po mas mabilis po yung transaction pag sa online po. Hindi na nakapalagpa ang tatlong individual na ito nang hulihin ang mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa magkahiwalay na operasyon sa Novaliches at Zamboanga City. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson, Police Lieutenant Allen May Arancillo, modus ng mga ito ang pagbibenta ng mga peking government ID online gaya ng PhilHealth at Tax Identification Card. Ang pinaka-reason po nila ay kailangan din po nila ng extra income. Kaya po nagagawa nila itong illegal online activity since po mas mabilis pong magbenta sa online and marami din pong bumibili ng mga ganitong IDs. Sinabi ni Arancillo na ibinibenta ang natura mga ID sa halagang 180 hanggang 480 pesos. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang isa sa mga suspect. Wala daw akong sabihin. Bagamat hindi maaaring magamit sa mga lehitimong transaksyon ang mga peking IDs, ayon sa Anti-Cybercrime Group, delikado pa rin daw ito dahil maaari itong magamit sa pagre-rehistro ng mga SIM cards na pwedeng gamitin sa iba't ibang klase ng krimen. Nakakulong na ang mga suspect sa PNP-ACG habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Ang kaso po nakakaharapin ng mga suspect ay Article 172 of the Revised Penal Code or the falsification of a public document in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since ang pagbebenta po or pag-sale, manufacture and pag-produce nitong mga IDs ay ginawa po online or ginamitan ng Information and Communications Technology. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.